Ang aking anak na si Maria, akala ko siya ang magiging karamay ko sa pagtanda. Pero nang kailangan kong kumuha ng pera sa bangko para sa gamot ko, nakita kong wala na. Naubos na. Kinuha pala niya kasama ng kanyang asawa. Ang buong savings ko na pinaghirapan ko ng buong buhay, naglaho na parang bula. Sa loob-loob ko, naramdaman ko ang lamig ng pagtataksil pero hindi ako susuko. Hindi pa tapos ang laban. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Mang Ben, 70% apos, 5 taong gulang na ako ngayong taon. Naisip ko noon, kapag napalaki ko lang ng maayos ang aking mga anak, wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Isang arkitekto ako na minsan ay nagdisenyo ng halos kalahati ng San Juan, mga kabahayan sa Ayala Alabang, mga gusaling matatayog sa Makati, at tinulungan ang maraming pamilya na maitayo ang kanilang mga pangarap na tahanan, pundasyon ng kanilang mga buhay. Mahal ko ang aking propesyon, ang pagbuo ng mga estruktura na magtatagal, mga silid na magiging saksi sa saya at lungkot ng bawat pamilya. Ngunit dumating ang isang araw, doon ko lang napagtanto, may mga bagay, hindi lahat ng ibinibigay mo ay ibabalik sa'yo. Hindi ko na matandaan kung ilang araw na akong naroon sa paanan ng Quiapo Church, nakasiksik sa isang sulok malapit sa gate, ang mukha ko apos, lay nakatago sa ilalim ng lumakong sombrero. Ang init ng Agosto sa Maynila ay hindi lamang sumusunog, ito ay mabigat, tila nagpapabigat sa balikat na parang nagbabagang simento. Ang baho ng alkitran na hinaluan ng mantika ng pritong churros at usok ng insenso na lumalabas mula sa malalaking pintuan ng simbahan ay lumikha ng isang siksik, nakakasakal na kapaligiran. Ampersand quote, walang kwentang matanda, kung hindi mo madadala ang kumpletong 500 ngayon, mag-ingat ka. At ngayong gabi, sa labas ka matutulog sa kulungan ng aso, kasama lang ang alak, ampersand quote, iyan ang ampersand quote, good morning ampersand quote, na inialay sa akin ng aking manugang, si Dante. Ang kanyang boses, na may halong hamog ng alak at pagkasuya, ay tila nakaukit na sa aking isipan, sa bawat sugat sa aking katawan, sa bawat pilat na nagpapagunita. Nanginginig ang aking mga kamay habang iniabot ang isang lumang basong papel sa mga deboto, naghahanap ng barya. Ampersand quote, 1 piso po, para sa Diyos, ampersand quote, pabulong kong sabi, ang boses ko ampersand apos, lay parang hangin na sumisipol sa sirang bintana, nalulunod sa magulong ingay ng libu-libong peregrino. Sa mga trompeta ng isang mariachi sa malayo, at sa matataas na hiyawan ng mga tindera ng rosaryo. Sumilip ako sa loob ng baso. Kaunting barya. 1-0, 20, 37. Binilang ko ito ng 3 beses, kahit na ang simpleng pagdaragdag at pagbabawas na ito ay hindi hamon para sa isang arkitekto na dating nagkakalkula ng istruktura para sa 15 palapag na gusali. 37. Ang perang ito ay sapat lamang para sa 2 pinakamurang tako o isang bote ng tubig para sa uhaw na sumusunog sa aking lalamunan, ngunit hindi ako nangahas gumastos kahit 1 sentimo. Kung ngayong gabi ay umuwi ako ng walang 200 na ampersand quote, kontribusyon ampersand quote, para kay Dante, ang aking mahal na manugang, muli siyang magagalit. At kapag nagalit si Dante, hindi lamang salita ang ginagamit niya. Ipinikit ko ang aking mga mata, isang mainit na luha ang gumulong sa aking may gusot na pisngi. Maalat. Ako si Mang Ben, isang arkitekto. Ang nanginginig na kamay na ito na may hawak na basong limos ay dating nagdisenyo ng mga residensya sa Forbes Park. Pinamunuan ng daan-daang manggagawa, pumirma ng mga tseke na may 6 na digit. Nagtrabaho ako ng husto sa loob ng 40 taon, nag-ipon ng bawat sentimo, namuhunan sa real estate. Lahat ay para magkaroon ng payapa na pagtanda, para makapagkape sa aking hardin na puno ng bugambilya. Ngunit narito ako, hindi nakikita at hinahamak na parang isang asong gala sa gilid ng daan. Diyos ko, bakit mo ako binibigyan ng ganitong kabigat na pagsubok? Biglang, isang pares ng makintab na sapatos na kulay kayumanggi ang tumigil sa harap ko. Mga handcrafted calfskin Oxford, ang mga uri na suot ko noong pumupunta ako sa opisina. Ang mga sapatos na iyon ay nanatiling nakatigil, humaharang sa daloy ng nagmamadaling tao, lumilikha ng isang kakaibang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Hindi ko itinaas ang aking ulo. Natuto na ako ng aral ng mga kaawa-awa. Tumingin sa lupa upang mapanatili ang kaunting dignidad na natitira. Ampersand quote, 1 limos po. Kaunting barya lang po, ampersand quote, inulit ko ang aking karaniwang linya na parang sirang makina.
Ngunit hindi naglagay ng pera ang lalaki sa baso, hindi rin siya umalis. Ang katahimikan ay tumagal ng 3 segundo, 5 segundo, 10 segundo, sapat upang maramdaman kong nanindig ang balahibo sa aking batok. May mali. Dahan-dahan kong itinaas ang aking paningin, ipinikit ang aking mga mata dahil sa nakasisilaw na sikat ng araw na tumatama sa sementadong kalsada. Isang batang lalaki, nasa edad 30, nakasuot ng isang walang bahid na navy blue suit na Italyano ang tumitingin sa akin mula sa itaas, may hawak na leather briefcase sa ilalim ng braso. Ang kanyang mukha ay nawala sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay dilat, puno ng takot, na parang nakakita ng multo sa maliwanag na sikat ng araw. Quote, Papa, quote, ang tawag ay mahina, ngunit umalingaw-ngaw na parang kulog sa aking mga tainga. Lumaktaw ang puso ko. Nadulas ang basong papel mula sa aking mga kamay, nahulog sa lupa. Gumulong ang mga barya, kumakalansing sa nagbabagang sahig. Quote, Carlo, quote, bulong ko, ang boses ko apos, laybasag, sira-sira. Siya ang aking anak, ang aking Carlo, ang pinakamalaking pagmamalaki sa aking buhay, ang talentadong anak na nagtatrabaho bilang financial director ng isang malaking korporasyon sa Cebu City, libu-libong kilometro ang layo mula rito. Bakit siya narito? Bakit ngayon? Niyakap ko ang aking sarili, hinayaan ang aking mga mata na pumikit at binigyang daan ang mga alaala ng isang masayang panahon, ng isang pamilyang buo pa. Naalala ko pa, noong bata pa sina Carlo at Maria, ang buhay namin ay puno ng tawanan at pag-ibig. Ang aking asawa, si Elena, ang ilaw ng aming tahanan, ang nag-ayos ng bawat mueble sa sala, ang nagtanim ng bawat bulaklak sa aming hardin. Ang bawat sulok ng aming bahay sa Arlegui Street ay may kwento, may alaala ng aming pagmamahalan. Si Carlo, ang panganay, ay matalino at masipag, laging nakatuon sa pag-aaral. Si Maria naman, ang bunso, ay malambing at masayahin, ang laging gumagawa ng kalokohan, ngunit napakasarap mahalin. Ang aking pangarap ay magkaroon ng isang matanda at mapayapang buhay kasama ang aking pamilya, na makitang lumaki ang aking mga apo sa bahay na aking pinaghirapan. Ngunit ang pangarap na iyon ay tila unti-unting naglaho, tulad ng hamog sa umaga. Namatay si Elena 5 taon na ang nakalipas. Nag-iisa ako, ngunit hindi ako nagrereklamo. Alam kong malaki na ang mga anak ko, may sariling buhay na. Si Carlo ay nagtatrabaho sa Cebu City, isang financial director sa isang malaking korporasyon, at bihirang umuwi dahil sa trabaho. Si Maria naman ay may sariling pamilya na kasama si Dante, ang kanyang asawa. Isang gabi, mga 8 buwan na ang nakakaraan, may tumawag sa akin. Si Maria, umiiyak, na nagsasabing nasira ng baha ang kanilang bahay at wala silang matutulugan. Agad kong sinabi sa kanila na lumipat muna sa akin dito sa Arlegui Street. Malaki ang bahay, at ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig, kaya apos, ang bahay ko ay bahay din nila, sabi ko sa sarili ko. Sa unang buwan, maayos ang lahat. Magalang si Dante, at si Maria ay abala sa pagluluto at pag-aalaga sa akin. Akala ko, ito na ang katuparan ng aking pangarap, isang pamilya na muling nagsasama-sama. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay panandalian lamang. Unti-unting nagbago si Dante. Nagsimula siyang magreklamo tungkol sa mga gasto sa pagpapaayos ng kanilang lumang bahay. Isang araw, humiram siya ng aking Wii Bank card, sinabing kailangan niya ng pambili ng materyales, semento, at tile. Ibinigay ko, nagtitiwala sa kanya. Hindi na niya ibinalik ang iyan, nagulat ako, nagtaka, ngunit pinili kong manahimik. Ipagtataka ko, si Carlo, siya ay sobrang maingat sa mga transaksyon, laging nagre-report sa bangko. Ngunit ako, isang matanda, pinili kong maniwala. Balak ko sanang i-report ito sa bangko, ngunit isang araw, nagdala si Dante ng isang lalaki sa bahay. Pinakilala niya bilang isang notary public Fernandez, isang maikli, mataba, at balbasaradong tao. May dala silang maraming papeles. Sinabi nila sa akin na pirmahan ko raw para sa pagproseso ng PhilHealth at ilang permit para sa renovation upang makabawas sa buwis. Wala akong salamin sa mga oras na yon at ang aking mga mata ay malabo na. Nagtiwala ako dahil nandoon si Maria, nakatayo sa tabi ni Dante, tila sumusuporta. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan na ang papel na aking pinirmahan ay hindi PhilHealth, kundi isang poder general para actos de dominio, isang pahintulot para ipagbili ang aking sariling pag-aari, ang aking buhay. Pagkatapos ng pirmahan, doon nagsimula ang pagbabago ng ugali ni Dante.
isang pagbabagong hindi ko akalain na mangyayari, isang pagbabagong magpapalit sa buhay ko bilang isang haligi ng pamilya, sa isang buhay na puno ng pait at panghihiya. Matapos niyang hawakan ang papel na yon, ang kanyang ugali ay nagbago ng 180 grado. Hindi na siya ang magalang na manugang na dumating sa aking bahay. Naglaho ang lahat ng kabaitan, pinalitan ng paghamak. Agad niyang inubos ang aking ipon sa hinarangan ang aking pensyon mula sa RAES, at kinuha ang upa sa maliit na kondominium unit ko sa Pasig na para sana sa aking pagtanda. Sabi niya, quote, matanda ka na, papa. Delikado na para sa iyo na humawak ng pera, quote, ang aking mga ipon sa buong buhay, ang bunga ng 40 taon kong pagtatrabaho ng husto, ay nawala na parang bula. Nawala lahat. Ang pera na dapat sana apos, na magbibigay sa akin ng payapa at maginhawang pagtanda ay naglaho na sa mga kamay ng aking sariling manugang. Ang mas masakit pa roon, sinimulan niya akong saktan, hindi lamang sa salita kundi pati na rin sa pisikal. Isang araw, humingi ako ng 500 para pambili ng gamot ko sa alta presyon. Nag-inuman siya kasama ang kanyang mga kaibigan, at nanghihiya ako sa kanilang harapan. Nagalit siya. Itinulak niya ako sa telebisyon. Quote, akala mo ba pera ko ang pambuhay sa iyo, walang kwenta? Quote, sigaw niya, habang ang aking likod ay tumama sa matigas na gilid ng kabinet. Lumitaw ang mga pasa, dilaw na at luma, ang iba ay lila at itim, sariwa pa. Mayroon ding mahabang pilat na tila ginawa ng sulok ng isang mesa. Quote, ito ay noong Lunes, quote, itinuro ko ang itim na pasa sa aking braso. Napuno ng pasa ang aking katawan, mga ebidensya ng kanyang brutalidad. Sa gabi, kumakain ako ng tira-tirang gulay o kanin na malamig, habang siya at si Maria ay laging nag-o-order ng mga mamahaling pagkain mula sa labas, mga inihaw na baboy at pinalaman ng manok o kumakain sa mga magagarang kainan. Quote, ang mga matatanda ay dapat kumain ng kaunti para hindi masyadong gumasto sa paglilinis, quote, iyan ang lagi niyang sinasabi, na tila ako ay isang hayop na pinakakain lang niya para mabuhay. Ang pinakamalaking takot ko ay ang kanyang mga banta. Quote, kung tatawag ka sa pulis o sa anak mo, gagamitin ko ang poder notaryal na hawak ko para ipadala ka sa pinakamiserableng government-run home for the aged sa syudad, quote, nanginginig ako sa takot. Quote, sabi niya doon, igagapos ako sa kama, gugutumin, at mabubulok sa sarili kong dumi. Quote, mas gugustuhin ko pang mamatay sa lansangan kaysa mapunta doon. Ang mas nakakadurog ng puso ay ang aking anak na si Maria. Nakikita niya ang lahat. Ang bawat sugat. Ang bawat panghihiya. Ngunit pinili niyang manahimik. Tuwing gusto kong magsalita, titignan niya ako nang may mga mata na puno ng pagmamakaawa na huwag kong galitin si Dante. Alam kong takot siya kay Dante dahil malupit ito. Quote, machista siya hanggang sa kaibuturan. Sabi niya, sa bahay na yon, siya ang lalaki, ang haligi, at ang mga babae at matatanda ay dapat sumunod. Quote, naiisip ko, ano ba ang kahulugan ng buhay ko ngayon? Ang mga paghihirap ko, ang pag-ibig ko sa kanila, bakit ako ang nagdurusa ng ganito? Ang aking kabutihan, bakit tila ito ang naging dahilan ng aking pagbagsak? Sa inyong palagay, tama ba ang ginawa ng aking anak na si Maria? Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ano ang gagawin mo? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba, at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito para sa mas marami pang nakakaantig na kwento. Ako, anak, nandito ako. At isinusumpa ko sa mahal na Birhen ng Quiapo, babayaran ng anak ng ay iyon ang bawat patak ng iyong luha. Quote, ang mga salitang iyon ay hindi lamang pangako, kundi isang sumpa na nagdala ng bagong lakas sa aking katawan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 buwan, naramdaman ko ang isang bahagyang pag-asa, isang kislap ng liwanag sa loob ng madilim na impyerno na kinasadlakan ko. Naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa. Ang aking anak, ang aking Carlo, ang aking pinakamalaking pagmamalaki, ay nandito upang ipagtanggol ako. Tinulungan ako ni Carlo na tumayo ng tuwid. Kahit na nanginginig pa rin ang aking mga tuhod, naramdaman ko ang init ng kanyang bisig na sumusuporta sa akin. Tumawag siya ng Uber, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Quote, sa EDSA po, papuntang Arlegui Street, quote, ang itim at makintab na Uber ay dumula sa abenida ng EDSA. Inilalayo kami ng aking anak mula sa nakakabiglang init at magulong trapiko ng Maynila.
Sa loob, malamig, may mahinang amoy ng citrus, amoy ng kalinisan, amoy ng pera, amoy ng isang mundo na minsan ay kinabibilangan ko at kung saan ako ay pinatalsik matagal na. Nakasiksik ako sa likurang upuan, mahigpit na nakakapit sa mga laylayan ng jacket ng aking anak, na tila ito ang aking tanging kaligtasan sa gitna ng karagatan. Nakatingin ako sa labas ng bintana, nakikita ang mga matatayog na gusali na lumipas, hindi nangangahas na tingnan si Carlo sa mukha. Natatakot akong makita ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Si Carlo ay nakaupo sa tabi ko, ang kanyang panga ay mahigpit na nakasara na halos makita ang mga ugat sa kanyang panga. Nakatitig siya sa aking payat na mga kamay. 8 buwan lamang ang nakakaraan, nang mag-video call siya sa akin para sa bagong taon. Ako ay isang matipuno pa ring lalaki, madaling tumawa, ipinagmamalaki ang mga plano para sa pag-aayos ng hardin. Ngayon, ang nakaupo sa tabi niya ay isang walang laman na katawan lamang. Quote, sabihin mo sa akin ang lahat, Papa, quote, sabi ni Carlo. Sinusubukan ng kanyang boses na manatiling kalmado, ngunit nanginginig ito sa nagpipigil na galit. Quote, mula simula hanggang wakas. Huwag mo akong itaguan ng kahit ano, pakiusap, quote, huminga ako ng malalim. Mahina akong sumipol ang aking baga. Sinimulan ko ang aking kwento, ang kwento ng 8 buwang impyerno. 8 buwan na ang nakakaraan, nagsimula ang lahat. Matapos ang pagbaha sa Iztapalapa, ang inuupahang bahay ni Maria at Dante ay binaha. Tinawagan nila ako hating gabi. Umiiyak si Maria, sinasabing wala silang matulugan, na nasira ang kanilang mga gamit. Sinabi ko sa kanila na lumipat muna sa Arlegui Street. Malaki ang bahay, alam mo naman. Naisip ko, quote, dugo ang mas makapal, quote, ang bahay ko ay bahay din nila. At pagkatapos, sa unang buwan, maayos ang lahat. Magalang si Dante at si Maria ay abala sa pagluluto. Ngunit pagkatapos, nagsimula si Dante na magreklamo tungkol sa mga pag-aayos ng kabilang bahay at humingi siya ng aking bank card. Sinabi niya na kailangan niyang bumili ng materyales, semento, tile. Ibinigay ko. Nagtiwala ako sa kanya at hindi na niya ibinalik. Biglang lumingon si Carlo. Quote, hindi niya ibinalik? Hindi mo inireport sa bangko para i-block ito. Hindi maaari, Papa, napakaingat mo sa mga ganyang bagay. Quote, umiti ako ng mapait, isang baluktot ng ngiti sa aking mukha. Sasabihin ko sana, ngunit ng araw na yon, nagdala siya ng isang lalaki sa bahay. Pinakilala niya bilang isang notary public Fernandez, napaka-formal. Naglabas sila ng isang bungkos ng mga papeles. Sinabi nila sa akin na pirmahan ko raw para sa pagproseso ng PhilHealth at ilang permit sa renovation para makabawas sa buwis. Wala akong salamin. Nagtiwala ako dahil nakatayo doon ang aking anak. Quote, Poder General para Actos de Dominio, quote, sabi ni Carlo, naintindihan agad ang lahat. Bilang isang financial expert, alam niya ng perpekto ang panganib ng nakakabihag na papel na yon sa Pilipinas. Quote, niloko ka niya para pirmahan mo ang sarili mong pagbebenta. Quote, tama, quote, sang-ayon ako, at muling bumuhos ang mainit na luha. Matapos hawakan ang papel na yon, ang kanyang ugali ay nagbago ng 180 degrees. Inubos niya ang aking ipon sa hinarangan ang aking pensyon mula sa RAES, at kinuha ang upa sa maliit na condominium unit sa Pasig na ginagamit ko sana para sa aking pagtanda. Sabi niya, quote, matanda ka na, delikado na para sa iyo na humawak ng pera. Quote, at si Maria, ang kapatid mo, nanood habang ikaw ay ninanakawan, quote, tanong ni Carlo. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa para sa isang sinag ng pag-asa tungkol sa sangkatauhan ng kanyang kapatid. Quote, si Maria, quote, nag-alinlangan ako, umamin ng may sakit. Quote, takot siya kay Dante. Sa tuwing gusto kong magsalita, titingnan ako ni Maria ng mapagmalimos na mga mata upang huwag galitin si Dante. Alam mo naman kung paano siya. Machista siya hanggang sa kaibuturan. Sabi niya, sa bahay na yon, siya ang lalaki, ang haligi, at ang mga babae at matatanda ay dapat sumunod. Quote, itinaas ni Carlo ang manggas ng aking damit. Sa ilalim ng tela, lumitaw ang mga pasa sa ilalim ng puting ilaw ng kotse, ang iba ay dilaw na at luma, ang iba ay lila at itim, sariwa pa. Mayroon ding mahabang pilat na tila ginawa ng sulok ng isang mesa. Quote, ito ay noong Lunes, quote, itinuro ko ang itim na pasa sa braso.
Ampersand apos, akala mo ba pera ko ang pambuhay sa'yo, walang kwenta. Ampersand apos, ampersand quote, ipinikit ni Carlo ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ampersand quote, nakakain ka na ba, Papa? Ampersand quote, ang simpleng tanong na yon ay sumira sa akin. Ampersand quote, kaninang umaga, kinain ko ang tira-tirang beans kagabi na may matigas na tortilla. Ampersand quote, umamin ako, binaba ang boses sa kahihiyan. Ampersand quote, sabi ni Dante, ang mga matatanda ay dapat kumain ng kaunti para hindi masyadong gumastos sa paglilinis. Samantalang siya, gabi-gabi ay nag-o-order ng mga pinakamahusay na tacos mula sa kapitbahay o kumakain ng steak at umiinom ng tequila kasama si Maria. Ampersand quote, home for the aged, ampersand quote, bulong ko. Ang takot ay malinaw sa bawat selula, ampersand quote, binabantaan niya ako na kung tatawag ako sa pulis o kakausapin ka, gagamitin niya ang poder notaryal na yon upang ipadala ako sa pinakameserableng home for the aged ng gobyerno. Sabi niya doon, igagapos ako sa kama, gugutumin, at mabubulok sa sarili kong dumi. Takot na takot ako, Carlo. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa lansangan kaysa pumasok doon, ampersand quote, binuksan ni Carlo ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakasara na halos pumutok ang kuko sa kanyang laman. Isang malamig na galit ang lumukob sa isip ng aking anak. Nakita ko na hindi na siya ang maliit na bata noon. Nagalit siya. Hindi lamang kinuha ni Dante ang pera. Ninakaw niya ang aking dignidad. Ginawa niya ang mapagmataas na si Mang Ben na isang takot na alagang hayop sa kanyang sariling bahay. Ampersand quote, driver, ampersand quote, sabi ni Carlo sa driver ng malamig na boses na parang hangin sa taglamig, ampersand quote, maaari po bang bilisan ang takbo papuntang San Juan? Arlegui Street. Sige po, ampersand quote, opo, sir, ampersand quote, sagot ng driver, nakatingin sa rear view mirror ng may pag-aalala. Lumingon si Carlo at hinawakan ang aking payat na kamay. Ampersand quote, makinig ka, Papa. Mula ngayon, walang sinuman ang muling mananakit sa'yo. Ang papel na yon, ang mga banta, lahat iyon ay magtatapos ngayon. Isinusumpa ko sa aking buhay, ampersand quote, tiningnan ko ang aking anak. Gusto kong maniwala sa kanya, ngunit ang takot na kumalat sa aking mga buto sa loob ng 8 buwan ay nagpapanginig sa akin. Ampersand quote, napakatindi niya, Carlo. May mga kaibigan siyang masasamang tao. Taga-baryo siya, ampersand quote, wala akong pakialam kung sino siya, ampersand quote, sagot ni Carlo, nakatingin sa unahan kung saan nalilitaw ang daan papunta sa bahay ng aming pagkabata. Ampersand quote, hindi niya alam kung sino ako kapag nagalit ako, ampersand quote. Huminto ang kotse sa harap ng numero 42 Arlegui Street. Ito ay isang magandang kalye sa San Juan, puno ng matatandang puno, may mga bahay na may arkitekturang kolonyal. Ang aming bahay ay nakatayo ng bukod, na may matingkad na kulay kahel na pader at lilang bugambilya na bumabalot sa arko ng pasukan. Iyon ang aking ipinagmamalaki. Ako mismo ang pumili ng bawat tile ng talavera sa mga hagdanan. Ako ang nagdisenyo ng maliit na fountain sa pasyo, ngunit ngayon, ang bahay ay mukhang masakit na kakaiba, tila isang kagandahang nilapastangan. Mula sa kalye, naririnig ang malakas na reggaeton, ang bass ay umaalingaw-ngaw. Ampersand quote, dumtatadum, dumatadum, ampersand quote, ang bakod na bakal ay nanginginig. Isang malaking itim na Chevrolet Suburban, may madilim na salamin, isa sa mga ginagamit ng mga bagong yaman o ng mga maliliit na kriminal. Ito ay walang pakundangan na nakaparada sa gitna ng daanan, humaharang sa tanawin ng hardin. Ang mga gulong nito ay nakadagan sa mga rosal na itinanim ko noong nakaraang taon. Ampersand quote, kanino ang SE na yan? Ampersand quote, tanong ni Carlo nang bumaba siya ng may tensyon sa boses. Ampersand quote, kay Dante, ampersand quote, bulong ko. Binili niya ito 3 buwan na ang nakakaraan gamit ang aking mga ipon para sa pagtanda. Sabi niya, para daw sa akin, para mas komportable akong dalhin sa doktor, ngunit hindi ko pa nasasakyan ni minsan. Hindi nagsalita si Carlo, humigpit ang kanyang panga, tinulungan niya ako na makapasok. Ang amoy ng lumang beer at sigarilyo ay pumalo sa amin nang makalagpas kami sa mabigat na pintuan ng roble. Ang pasyo, kung saan ako dati nagkakape at nagbabasa ng dyaryo, ay isang larangan ng digmaan. Mga lata ng ticket at bote ng Corona ay nakakalat sa lahat ng dako, mga kahon ng pizza ay nakatapon. Ang fountain ay patay, ang tubig ay nakatayo at malabo, puno ng mga upos ng sigarilyo na lumulutang.
Ampersand quote, napakadumi, ampersand quote, pumasok kami sa sala. Nanigas si Carlo. Ang lahat ng klasikong muebles na estilo ng Espanyol na pinili ng aking asawa nang may labis na pag-ingat ay nawala. Ang vitrina, ang inukit na mesa na gawa sa mahogany, lahat ay pinalitan ng isang makintab na itim na leather sofa, kakaiba at mura, parang mula sa isang bar. Sa dingding kung saan nakasabit ang mga paintings ng tanawin ng Pilipinas, ngayon ay may 85-inch na telebisyon na nagpapalabas ng basketball game. At doon, nakalatag sa bagong sofa, ay si Dante. Nakasuot ng puting sando ang aking manugang. Ang kanyang tiyan ay umaapaw, nagpapakita ng mga malabong tatoo sa kanyang matabang bisig. Ang kanyang mga paa ay marumi sa ibabaw ng coffee table, may hawak na lata at sumisigaw, ampersand quote, basket. Basket. Napakagaling, ampersand quote, sa tabi niya, isang plato ng nachos na kalahati ng nakain. Mukha siyang hari sa kaharian na bagong-bago niyang ninakaw. Hindi lumingon si Dante nang marinig ang pinto. Inakala niya na si Maria ang dumating mula sa trabaho. Ampersand quote, hoy Maria, naubos na ang beer. Kung nandyan ka na, igalaw mo ang puwet mo sa kusina at dalhan mo ako ng isa pa. Ampersand quote, sumigaw siya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Binitawan ako ni Carlo. Lumakad siya patungo sa umuugong na stereo at yumuko ng kalmado. Ampersand quote, click, ampersand quote, binunot niya ang cable sa saksakan. Ang katahimikan ay biglang bumagsak. Ang tanging natira ay ang ugong ng bentilador at ang aking mabigat na paghinga. Biglang tumalon si Dante mula sa sofa, namumula ang kanyang mukha sa galit. Ampersand quote, anong nangyayari dito? Sino ang nagtanggal ng tugtog ko? Ampersand quote, ang kanyang mga mata ay lumibot, nakita si Carlo na nakatayo sa gitna ng sala, at ako naman na nakasiksik sa may pinto. Ampersand quote, ay, tingnan mo. Ang anak na prodigal mula Cebu City. Bakit hindi mo sinabi na darating ka para maipadala ang komitiba? O nawala ka rin tulad ng matanda? Ampersand quote, ang kanyang labi ay mumisi sa isang pamilyar, nakakapagpasakit na paraan, ang tingin niya ay bumagsak sa akin, na puno ng pagbabanta. Ang tingin na yon na bumalot sa akin ng takot sa loob ng 8 buwan. Ampersand quote, at ikaw, matanda? Saan ka galing? Akala ko nagtatrabaho ka. Huwag mong sabihin na dumating ka nang walang laman ang mga kamay. Alam mo ang mga patakaran sa bahay na ito. Kung walang pera, walang hapunan. Naaalala mo, ampersand quote, ang aking katawan ay nanginginig, umaasa na hindi magagalit si Carlo, na hindi siya sasagot, ngunit ang aking anak ay nanatiling nakatayo ng tuwid, kalmado, ang kanyang panga ay mahigpit na nakasara. Pagkatapos, sa isang boses na hindi sumigaw, ngunit humiwa sa hangin na parang talim, sinabi niya, ampersand quote, tumahimik ka, ampersand quote. Sumabog si Dante sa tawa, ipinagpalo ang lata sa mesa, pagkatapos ay tumayo, inilabas ang kanyang dibdib, sinusubukang magmukhang mas malaki kaysa kay Carlo. Bagaman mas mataba, mas maliit siya ng isang ulo kaysa sa aking anak. Mayroon siyang karaniwang tindig ng isang taga-baryo na mayabang. Ampersand quote, sino ang sinasabihan mong tumahimik? Ampersand quote, lumapit si Dante, inilapit ang kanyang hiningang may amoy alak kay Carlo. Ampersand quote, sino ka sa tingin mo para pumunta dito at magbigay ng utos? Bahay ko ito. Ako ang pinuno ng pamilya. Ikaw ay bisita lamang, naiintindihan mo? Ampersand quote, bahay mo? Ampersand quote, inulit ni Carlo, nilibot ng kanyang tingin ang sirang kwarto. Ampersand quote, ang baboy na ito ang tinatawag mong bahay, at ang pananakit sa iyong biyenan at pagpapalimos sa kanya ang tinatawag mong pagiging pinuno ng pamilya. Ampersand quote, inaalagaan ko siya, ampersand quote. Humiyaw si Dante, sinisimulan ang kanyang taktika ng pagiging biktima. Ampersand quote, matanda na siya, gusto niyang gumala. Binibigyan ko siya ng tirahan, pagkain, damit. At nangahas kang pumunta dito at magreklamo. May mga papeles ako. Sabi ng batas ako ang kanyang tagapangalaga, ampersand quote, itinuro niya ang kanyang daliri sa mukha ni Carlo, halos sundutin ang kanyang ilong. Ampersand quote, kung alam mo ang para sa'yo, bumalik ka sa iyong lungga sa Cebu City. Huwag kang makialam sa aking bahay. O tatawagan ko ang pulis at ikukulong ko kayong dalawa. Umalis ka, ampersand quote, nanginginig ako sa likod. Ampersand quote, Carlo, pabayaan mo na, anak. Huwag mo siyang galitin. Napakalakas niyang manakit, ampersand quote, hindi ako tiningnan ni Carlo. Direkta siyang tumingin sa mga mata ni Dante,
ang kanyang maitim na mga mata ay tumatalab sa karuwagan na nakatago sa likod ng pagiging agresibo ng aking manugang. Ampersand quote, binabanta, ampersand quote, tuturuan kita ng leksyon sa paggalang, ampersand quote, sabi ni Carlo at sinimulan niyang tiklupin ang kanyang manggas, ipinapakita ang kanyang matitigas na braso. Nakita ni Dante ang ginawa ni Carlo at tumawa ng may paghamak. Tiningnan niya ang kanyang sariling katawan, malaki, matipuno, kumpara sa payat na figura ng isang manggagawa sa opisina ni Carlo. Naisip niya na siguradong panalo siya. Siya ay taga-kalye. Ang aking anak ay may puting kwelyo. Ampersand quote, gusto mong lumaban, rich kid, ampersand quote, ngumisi si Dante, pinaputok ang kanyang mga buko-buko. Ampersand quote, halika, tuturuan kita kung paano kami manakit sa Iztapalapa. Huwag mong sabihin na hindi ko iginalang ang bayaw ko. Babasagin ko ang iyong mukha, ampersand quote. Sa sinabing iyon, sumugod si Dante, sumuntok ng palpak sa mukha ni Carlo. Ito ay ang estilo ng pakikipaglaban ng lasing sa kantina, puro lakas lamang, walang teknik. Sumigaw ako at ipinikit ang aking mga mata, ngunit ang suntok na inaasahan ko ay hindi dumating. Hindi man lang kumurap si Carlo, bahagya lamang siyang yumuko sa kaliwa. Ang kamao ni Dante ay dumaan sa kanyang tenga, tinatamaan ang hangin. Nang mawalan ng balanse si Dante at sumungkad pasulong, mabilis na sumuntok si Carlo sa kanyang tagiliran. Ampersand quote, pak, ampersand quote, ang tuyong tunog ay umalingaw-ngaw. Sumigaw si Dante na parang baboy sa katayan, nakakunot ang kanyang mukha, ngunit hindi huminto si Carlo. Umikot siya at sinipa ang suporta ng paa ni Dante. Ang malaking manugang ay bumagsak na parang sako ng patatas sa matigas na sahig. Ampersand quote, anak ng ampersand quote, umungol si Dante nang tumama ang kanyang likod. Mahirap siyang bumangon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang pagmamataas ay naging kabaliwan. Kinuha niya ang isang walang laman na bote ng beer mula sa mesa at binasag ito sa gilid. Ampersand quote, crash, ampersand quote, ang basag na salamin ay nakaturo sa aking anak. Ampersand quote, papatayin kita. Papatayin ko kayong lahat, ampersand quote, umungol si Dante, sumugod kay Carlo ng may hawak na salamin. Ampersand quote, mag-ingat ka, anak. May armas siya, ampersand quote, sumigaw ako ng desperado, ang puso ko ampersand apos, lay nasa bibig. Nanatili si Carlo na malamig. Nakalimutan ko na bukod sa pananalapi. Ang sariwang amoy ng pawis ni Carlo ay nanatili sa hangin, kasama ang bahid ng takot mula kay Dante na humahangos paalis. Hindi pa lubos na nawawala ang aking panginginig nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Maria, ang aking anak na babae, na may gulat na tingin sa mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi tumama sa akin na nakasiksik pa rin sa gilid ng pinto, ni sa basag na bote sa sahig. Hinanap niya agad ang bakas ng asawa niya. Ampersand quote, anong nangyari dito? Nasaan ang asawa ko? Anong ginawa ninyo sa kanya? Ampersand quote, ang boses niya ay may bahid ng takot, ngunit hindi ito takot para sa akin. Takot ito para sa lalaking nagdulot sa akin ng labis na pagdurusa. Isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos sa akin. Ang panandaliang kasiyahan mula sa pagtakas ni Dante ay biglang naging kirot sa aking dibdib. Lumapit siya sa basag na mesa, hinawakan ang mga piraso ng basag na bote na parang bahagi ito ng sarili niyang katawan. Ampersand quote, Dante. Nasaan ka? Nasaan ang asawa ko, Carlo? Sinaktan mo ba siya? Bakit mo siya sinaktan? Ampersand quote, ang mga tanong niya ay sunod-sunod, walang humpay, na para bang ako o si Carlo ang gumawa ng krimen. Pinilit kong magsalita, ngunit ang boses ko ay nanginginig pa rin. Ampersand quote, anak, ang Dante mo pinilit niya akong mamalimos. Sinaktan niya ako, ampersand quote. Pero binaliwala niya ako. Ang tingin niya ay nakatuon kay Carlo, puno ng galit at pagkabigo. Ampersand quote, kaya lang naman ganyan si Dante, dahil sa stress, may utang siya. Hindi niya sinasadya. Matanda na rin si Papa, naiinis niya si Dante, ampersand quote. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang paulit-ulit na suntok, mas masakit pa sa anumang bugbog na ibinigay ni Dante. Ang aking sariling anak ang nagtatanggol sa aking manugang, sa lalaking nagpahirap sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa paligid. Si Carlo, na kanina ay punong-puno ng galit, ay naging kalmado, ngunit ang kalmadong iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ampersand quote, Maria, ampersand quote, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at may bahid ng matinding pagkabigo.
Ampersand quote, nakita mo ba ang kalagayan ni Papa? Nakita mo ba kung anong ginawa niya sa ating ama? Ito ba ang normal sa'yo? Ang makita siyang ginagawang pulubi sa sarili niyang tahanan, ampersand quote. Ngunit umiling si Maria, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at puno ng luha. Ampersand quote, hindi mo naintindihan, Carlo. May problema si Dante. Hindi niya sinasadya. Mahirap lang kami. Kailangan naming magtulungan. Kapag umalis ako, paano na siya? Paano na kami? Pagbubulungan kami ng mga kapitbahay. Walang-wala ako kung wala siya, ampersand quote. Ang aking anak, ang matamis kong Maria, ay nawala. Ang babaeng nasa harapan ko ay isang biktima. Ngunit isang biktima na buong pagmamalaki at kamangmangan na pinipiling manatili sa kanyang pagkaalipin. Ang kanyang takot sa panlipunang paghusga at pag-abandona ay mas matindi kaysa sa pagmamahal niya sa kanyang sariling ama. Ampersand quote, anak ko ba ikaw o kasabwat niya? Ampersand quote, ito ang tanong na lumabas sa aking bibig, puno ng pait at kalungkutan. Gusto kong hilahin siya at yakapin, ngunit may pader sa pagitan namin, isang pader na itinayo niya sa sarili niyang takot. Tumayo si Carlo, matangkad at matatag, sa gitna ng sala. Tiningnan niya si Maria ng diretsyo sa mata. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad, ngunit may matinding sakit na nakatago sa bawat salita. Ampersand quote, Maria, makinig kang mabuti. Hindi na ito usapan kung sino ang may kasalanan. Ito ay usapan ng kaligtasan. Ito ang pagpipilian mo, ampersand quote. Napaatras si Maria, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ampersand quote, anong pagpipilian, ampersand quote. Ampersand quote, may dalawa kang pagpipilian, ampersand quote, patuloy ni Carlo, ang kanyang tingin ay matalim. Ampersand quote, una, sasama ka sa amin ngayon, sa NIE o sa prosecutor ampersand apos, la office. Doon, isusumbong mo si Dante. Idedeklara mo ang pagnanais mong hiwalayan siya at lumaya sa kanya. Tutulungan ka namin sa lahat. Bibigyan ka namin ng bagong buhay. Kaligtasan. Dignidad, ampersand quote. Pinikit ni Maria ang kanyang mga mata, ang kanyang ulo ay umiling ng paulit-ulit. Ampersand quote, hindi ko kaya, Carlo. Hindi ko kaya. Ayokong iwan si Dante, ampersand quote. Isang buntong hininga ang lumabas kay Carlo, isang tunog na nagpahayag ng libo-libong pagkabigo. Ampersand quote, kung ganoon, ampersand quote, sabi niya, at ang bawat salita ay parang yelo, ampersand quote, ang pangalawang pagpipilian mo ay manatili dito. Manatili sa bahay na ito at hintayin si Dante. Pero tandaan mo, Maria, kapag bumalik siya, hindi na ito ang dating Dante. Ang pagpapatawad na kaya naming ibigay ay may limitasyon. Kung pipiliin mong manatili at maniwala sa kanya, haharapin mo ang anumang mangyari, ampersand quote. Lumuhod si Maria sa sahig, ang kanyang mga kamay ay sumakop sa kanyang mukha. Narinig ko ang kanyang paghikbi, ngunit hindi ito hikbi ng pagsisisi, kundi hikbi ng pagkabigo at takot sa pag-iisa. Tumingin si Carlo sa akin. Isang tingin na puno ng pagod ngunit puno rin ng pagmamahal at determinasyon. Ampersand quote, tara na, Papa. Wala na tayong magagawa dito, ampersand quote. Nilingon ko ang aking anak na babae na nakaluhod pa rin umiiyak. Ang puso ko ay parang pinipiga. Ang mga sugat sa aking katawan ay matutuyo, ngunit ang sugat na nilikha ng kanyang pagtataksil ay mananatili, mas malalim at mas masakit. Lumabas kami ni Carlo, iniiwan si Maria sa isang tahanan na puno ng kaguluhan, ng kanyang sariling mga takot, at ng anino ng isang lalaking hindi karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Tumingin ako sa paligid ng bahay, sa mga basag na gamit, sa alikabok, at sa mga alaala ng dati naming masayang pamilya. Naisip ko, ang pinakamalalim na sugat ay hindi ang mga pasa sa aking balat. Ang pinakamalalim na sugat ay ang traidor na puso ng aking anak. Ang sakit ng pagkawala niya sa paraang mas masahol pa sa kamatayan. Kung kayo po ay nakikinig pa hanggang dito, mangyaring mag-comment ng numero 1 sa ibaba, upang malaman kung mayroon pa ring mga kasama sa aking paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Matapos lisanin ang tirahan na pinagmulan ng maraming kalungkutan at kirot, isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot sa akin. Nasa tabi ko si Carlo, ang kanyang braso ay nakaakbay sa aking balikat, na para bang sinusuportahan niya hindi lamang ang aking katawan kundi pati na rin ang aking diwa. Ang malalim na gabi ay nababalutan ng katahimikan habang binabaybay namin ang mga kalsada.
Ang dating Mang Ben, na walang pag-asa at punong-puno ng takot, ay unti-unting napapalitan ng isang bagong pag-asa. Huminto kami sa tapat ng isang matayog na gusali. Ang ilaw nito, may malambot na kama, malaking telebisyon, at bintana na tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Napakalamig ng aircon, at pakiramdam ko ay matagal na panahon bago ko muling maranasan ang tunay na ginhawa. Ampersand quote, matulog ka na papa, walang mananakit sa iyo ngayon, ampersand quote, bulong ni Carlo, at ang kanyang mga salita ay tumatak sa aking puso. Hindi ko na malayan, ngunit unti-unti akong nakatulog, isang mahimbing na tulog na matagal ko nang hinahangad. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang gaan sa aking pakiramdam. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa kortina, at ang tunog ng trapiko sa labas ay parang musika. Bumangon ako, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, tumayo ako ng walang panginginig. Inihanda ni Carlo ang aking paliligo. Ang mainit na tubig ay dumaloy sa aking katawan, nililinis ang dumi, at tila pati ang mga sugat ng nakaraan. Ibinigay niya sa akin ang mga bagong damit, isang malinis na polo, malambot na pantalon, at bagong sapatos. Pagkatapos kong maligo, tumayo ako sa harap ng salamin. Tinitigan ko ang aking sarili. Ang mga mata ko ay may kaunting lungkot pa rin, ngunit nakita ko ang isang bakas ng lumang Mang Ben, hindi na ang busbusing pulubi na nakasanayan kong makita. Nakita ko ang isang ama, isang lalaking handang lumaban. Isang matandang lalaki na hindi pa sumusuko. Bumaba kami para mag-almusal. Ang sariwang kape at mainit na tinapay ay nagpabalik sa akin ng mga alaala ng masarap na buhay. Pakiramdam ko ay nabubuhay muli ako. Hindi ito pagmamayabang o pag-aaksaya ng pera, ito ay ang unang hakbang upang mabawi ang aking dignidad. Matapos ang almusal, nagtungo kami sa isang matayog na gusali sa Makati, ang sentro ng negosyo. Ito ang tanggapan ni Atty. Ricardo ampersand quote, Cardo ampersand quote, Reyes, isang pangalan na sinasabing parang ampersand quote, pating ampersand quote, sa korte, matalas at walang takot. Isang matangkad, balbasaradong lalaki ang sumalubong sa amin. Ang kanyang mga mata ay matatalas, ngunit ang kanyang ngiti ay nagbigay ng tiwala. Ampersand quote, magandang umaga po, Mang Ben, Carlo, ampersand quote, bati niya. Ampersand quote, Atty. Cardo Reyes po, ampersand quote. Inilatag ni Atty. Cardo ang kanyang plano, at ang bawat salita ay may bigat at determinasyon. Ampersand quote, Mang Ben, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pagnanakaw o pananakit. Ito ay tungkol sa pamilya, sa tiwala, at sa pang-aabuso. Isumbong natin si Dante para sa ampersand apos, estafa, ampersand apos, o pandaraya, kasama na ang ampersand apos, qualified theft ampersand apos, dahil sa pagkuha ng inyong mga titulo at ari-arian. Dagdag pa dyan ang ampersand apos, domestic violence ampersand apos, at posibleng ampersand apos, physical injuries ampersand apos, batay sa inyong mga pinsala. Kukunin natin ang ampersand apos, freeze order ampersand apos, sa anumang bank account na ginamit niya, at hihilingin natin ang ampersand apos, eviction order ampersand apos, para paalisin siya sa inyong bahay, ampersand quote. Kinabahan ako, ngunit ang determinasyon sa boses ni Atty. Cardo ay nakahawa. Sumunod kami sa kanyang payo. Ang unang hakbang ay ang medical examination. Nagtungo kami sa Philippine General Hospital, isang malaking pampublikong ospital, kung saan nagawa ang masusing pagsusuri sa aking katawan. Ang bawat pasa, bawat pilat, ay maingat na idinokumento. Habang inilalahad ko ang mga nangyari sa doktor, naramdaman ko ang kahihiyan. Ngunit ang kahihiyan na iyon ay unti-unting naging galit, at ang galit ay naging lakas. Ang doktor, isang babae na may malumanay na mukha, ay umiling. Ampersand quote, napakalupit ng nangyari sa inyo, Mang Ben, pero huwag po kayong mag-alala, gagawin namin ang lahat para maidokumento ito ng maayos, ampersand quote. Hindi lang physical examination ang kailangan. Sumailalim din ako sa psychological evaluation upang patunayan na nasa katinuan ako at hindi ako nabaliw sa pang-aabuso. Kahit ito ay nakakahiya, ang bawat tanong ay sinagot ko ng buong katapatan. Ang pinakamahalagang bahagi ng paghahanda ng kaso ay ang pagkuha ng ebidensya. Dumaan kami sa tindahan ni Aling Nena. Ang matandang babae, na kapitbahay namin sa loob ng maraming taon, ay nakita ang marami sa aking paghihirap. Nang makita niya kami, lumukso ang kanyang puso. Ampersand quote, Mang Ben. Carlo. Sa wakas. Alam niyo po ba, matagal ko nang gustong magsalita, pero natatakot ako kay Dante, ampersand quote,
ang boses ni Aling Nena ay may takot pa rin, ngunit mas matindi ang kanyang pag-aalala. Ampersand quote, Aling Nena, may nakita po ba kayong kakaiba nitong mga nakaraang buwan? Ampersand quote, tanong ni Carlo, ang kanyang boses ay malumanay ngunit direkta. Ampersand quote, meron. Alam niyo po ba, may ISIS camera ako sa labas ng tindahan ko. Nakikita roon ang kalsada. At nakita ko roon si Dante. Ilang beses niyang sinasaktan si Mang Ben, pinipilit siyang mamalimos. May mga video ako, ampersand quote. Napakalaki ng aming pagkadiskubre. Ang mga video mula sa sihili ni Aling Nena ang naging huling piraso ng palaisipan. Hindi lamang ito patunay ng pananakit at panggigipit, kundi ng posibleng intensyon na saktan ako ng matindi na maaring ikamatay ko. Ang kaso ay hindi na lamang simpleng pananakit, ito ay naging ampersand quote, attempted murder, ampersand quote. Ang aking puso ay bumigat, ngunit kasabay nito ay isang matinding pag-asa. Ang mga ebidensya ay unti-unting nagtitipon, at sa bawat piraso, nararamdaman kong papalapit ako sa katotohanan at katarungan. Hindi na ako nag-iisa. Kasama ko si Carlo at sa tulong ni Atty. Cardo at ni Aling Nena, handa na akong harapin ang laban. Ang aking sakit ay magiging sandata, at ang aking pagdurusa ay magiging paalala sa lahat na hindi dapat baliwalain ang katarungan. Ang paglalakbay tungo sa katarungan ay nagsimula ng may bilis at determinasyon. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, inilatag ni Carlo at ni Atty. Reyes ang lahat ng ebidensya, ang video ni Aling Nena, ang medical report, ang aking testimonya. Bawat piraso ng ebidensya ay matibay na nagpapatunay sa walang awang pang-aabuso ni Dante. Agad na inilabas ang isang ampersand apos, whole departure order ampersand apos, para kay Dante, kasama ang isang ampersand apos, freeze order ampersand apos, sa anumang bank account na pinaniniwala ang ginagamit niya para itago ang mga ninakaw na pera. Isang ampersand apos, protection order ampersand apos, din ang ipinatupad na nagbabawal kay Dante na lapitan ako o ang aking ari-arian. Ang mundo ni Dante, na kanyang binuo sa kasinungalingan at pang-aabuso, ay unti-unting bumagsak. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap kami ng ulat mula sa pribadong investigador na kinontrata ni Carlo. Natunugan ni Dante ang mga hakbang legal na ginagawa laban sa kanya. Sa isang pagkakataon, habang kumakain sa isang mamahaling restaurant, ang Blackbird, kung saan madalas siyang magyabang sa kanyang mga kaibigan, tumanggi ang kanyang credit card. Pinahiya siya sa harap ng publiko. Walang-wala, kinailangan niyang iwan ang kanyang Rolex at iPhone bilang ampersand apos, collateral ampersand apos, upang makakain lang. Ang hambog na ipinapakita niya sa publiko ay naging abo. Ang balita ay kumalat sa kanyang mga kaibigan na mayayaman, at unti-unting lumayo ang mga ito sa kanya. Ngunit hindi lang doon nagtatapos ang pagbagsak ni Dante. Ang kanyang mga bisyo sa sugal ay humabol sa kanya. Sa loob ng ilang araw, nakatanggap kami ng mga ulat na hinahanap siya ng mga ampersand apos, loan sharks ampersand apos, dahil sa isang malaking utang na umabot sa halos 500,000. Isang gabi, ayon sa aming source, pinasok ng mga goons ang kanyang tirahan, ang aming tahanan sa Arlegui Street, at sinira ang ilang gamit. Nag-iwan sila ng isang nakakakilabot na babala sa pintuan, ampersand quote, pag-aumuere, ampersand quote, bayaran o mamatay. Kinabahan ako. Naisip ko si Maria. Bagamat galit ako sa kanyang pagtatanggol kay Dante, anak ko pa rin siya. Hindi ko matiis na isipin siyang nasa panganib. Ngunit pinigilan ako ni Carlo. Ampersand quote, Papa, kailangan nating maging matatag. Kung tutulungan natin siya ngayon ng walang kapalit, hindi niya matutunan ang leksyon. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng kanyang mga desisyon. Ampersand quote, ang ampersand quote, tough love ampersand quote, ni Carlo ay mahirap tanggapin, ngunit alam kong may punto siya. Ilang araw matapos ang insidente sa mga loan sharks, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Maria. Ang kanyang mga salita ay puno ng takot at pagkabigo. Ampersand quote, Papa, gutom na ako. Wala na akong makain. Umalis si Dante. Kinuha niya lahat ng pera. Hinahanap ako ng mga taong may utang kay Dante. Natatakot ako, Papa. Natatakot ako, ampersand quote. Nanginig ang aking mga kamay habang binabasa ang mensahe. Ang sakit na naramdaman ko noong makita kong kinakampihan niya si Dante ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Ngunit pinigilan ko ang sarili kong agad siyang puntahan. Kailangan kong manatiling matatag para sa aming dalawa.
Sa gitna ng kaguluhan, isang desperadong galaw ang ginawa ni Dante. Narinig namin na naghain siya ng petisyon sa korte ng pamilya, humihiling na ideklara akong _apos, mentally. Sa wakas, dumating ang araw ng aming muling pagtatagpo ni Maria. Sa halip na sa bahay, nagkita kami sa isang pancake house sa labas ng Arlegui. Nakita ko si Maria na nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay payat at maputla. Ang kanyang mga mata ay namamaga mula sa pag-iyak. Ang dating masigla at malusog kong anak ay tila anino na lamang ng kanyang dating sarili. Siya ay nanginginig hindi sa lamig kundi sa takot. Umupo ako sa tapat niya, si Carlo ay nasa tabi ko. Maria, sabi ko, ang boses ko ay malumanay, ngunit may matinding bigat. Napakalaki ng kasalanan ni Dante. At ang kanyang mga kasalanan ay nakahatak sa iyo pababa, . Sinimulan niyang ikwento ang kanyang mga paghihirap, ang kanyang mga hikbi ay bumabalot sa bawat salita. Iniwan ako ni Dante, Papa. Kinuha niya lahat ng pera. Ang mga _apos, loan sharks _apos, sinasabi nilang bubuhusan nila ako ng asido kung hindi ako magbabayad. Natatakot ako, Papa. Wala na akong mapuntahan, ang kanyang takot ay totoo, ang kanyang paghihirap ay hindi na maitago. Mahirap para sa akin ang makita siyang ganoon, ngunit alam kong kailangan kong manatiling matatag. Maria, may dalawa kang pagpipilian, sabi ko, at ang bawat salita ay mayroong timbang na matagal ko nang pinag-isipan. Una, maaari kang bumalik kay Dante, at harapin ang lahat ng kahihinatnan. Maaari kang manatili sa takot at sa mga kasinungalingan niya, . Umiling siya ng paulit-ulit, ang kanyang mga luha ay bumuhos. Hindi ko na kaya, Papa. Ayoko na, . Kung gayon, patuloy ko, ang ikalawang pagpipilian mo ay tumindig. Sumama sa amin. Magbigay ng testimonya laban kay Dante. Tulungan kaming ibagsak siya at simulan mo ang iyong bagong buhay. Buhay na malaya sa takot, malaya sa pang-aabuso, . Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng takot, nakita ko ang isang bakas ng pag-asa. Pero Papa, paano kung balikan niya ako? Paano kung huwag kang matakot, anak, sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Kami ang bahala sa'yo. Bibigyan ka namin ng proteksyon. Ngunit ang unang hakbang ay dapat manggaling sa'yo. Kailangan mong pumili, . Sa wakas, bumagsak ang mga balikat ni Maria. Ang mga paghikbi niya ay naging isang hiyaw na matagal nang nakakulong sa loob niya. Patawarin mo ako, Papa. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Magbibigay ako ng testimonya. Patawarin mo ako, . Inabot ko ang kanyang kamay, mahigpit na hinawakan. Hindi ko siya niyakap. Hindi pa. Ang proseso ng paghilom ay nagsisimula pa lamang. Ngunit alam kong ito ang tamang landas. Sige, anak, sabi ko, tumango kay Carlo. Waiter, pwedeng pa-order ng 2 enchiladas Suizas para sa amin. At isa para kay Maria. Ang paborito niya, . At habang nakatingin ako sa kanya na umiiyak, ngunit may bakas na ng pag-asa, alam kong nagsisimula na ang pagbabagong loob ng aking anak. Ang araw ng katarungan ay sumikat sa isang maulap na umaga. Humanda na kami. Ang mga pulis, kasama ang isang moving truck, ay nagtungo sa Arlegui Street. Naroon na rin ang team ng sheriff upang ipatupad ang eviction order. Sa labas ng bahay, nakita namin si Dante, nakasama ang 2 lalaki na tila mga bagong kasamahan niya sa bisyo. Nang makita niya ang mga otoridad, nagwala si Dante. Sinubukan niyang hadlangan ang mga pulis, sumisigaw ng kung ano-anong pagmumura. Wala kayong karapatang pumasok dito. Bahay ko ito. Magnanakaw kayo, ngunit huli na ang lahat. Sa loob ng ilang minuto, siya ay dinala ng mga pulis, pinusasan, at isinakay sa patrol car. Bago siya tuluyang mawala sa paningin, binalingan niya si Maria, na nakatayo sa tabi ni Carlo, ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot at pighati. Traitor. Maria, magsisi ka. Babalikan ko kayo.
Lahat kayo, ipaparamdam ko sa inyo ang impyerno, ampersand quote, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natakot. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, ang aking boses ay kalmado, ngunit may matinding bigat. Ampersand quote, hindi kita pinapaalis, Dante. Ibinabalik kita sa kung saan ka nararapat sa bilangguan. At huwag kang mag-alala sa impyerno. Naranasan ko na ang impyernong ginawa mo sa loob ng 8 buwan. Ngayon, ikaw naman, ampersand quote, isang huling titig, at siya ay nawala, ang kanyang pagwawala ay nagpapakita ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang kasunod ay ang paglilitis. Sa isang silid hukuman sa New Bilibid Prison, inilatag ni Atty. Reyes ang lahat ng ebidensya. Ang video ni Aling Nena na nagpapakita kay Dante na sinasaktan at pinipilit akong mamalimos ay ipinakita. Ang medikal na ulat na nagdedetalye sa aking mga pinsala. At ang pinakamahalaga, ang testimonya ni Maria. Sa kabila ng kanyang takot, tumindig si Maria, at sa harap ng korte, inamin niya ang lahat ng panggigipit at pang-aabuso ni Dante, at kung paano siya ginamit para manipulahin ako. Bawat patak ng luha ni Maria, bawat panginginig ng kanyang boses, ay tumatak sa mga hurado. Si Dante, na nakaupo sa kanyang upuan, ay naging putlang-putla. Ang kanyang mga pagtatangka na magsinungaling ay agad na binaliwala ng mga ebidensya. Hindi nagtagal, lumabas ang hatol. Si Dante ay napatunayang nagkasala sa iba ampersand apos, si ibang kaso, kabilang ang estafa, qualified theft, at physical injuries. Siya ay sinentensyahan ng 12 taong pagkakakulong. Dagdag pa rito, pinagmumulta siya ng 2,450,000 bilang kabayaran sa lahat ng pinansyal na pinsala at pagdurusa na dinulot niya sa akin. Para kay Maria, ang kanyang pakikipagtulungan sa korte ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon para magbago. Siya ay binigyan ng 3 taong probasyon at inatasan na bayaran ang 30% ng kabuuang halaga na nawala sa amin. Ilang araw matapos ang hatol, nagpunta si Maria sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng pagsisisi at pag-asa. Lumuhod siya sa aking harapan. Ampersand quote, Papa, patawarin mo ako. Magsisisi ako sa lahat ng aking kasalanan. Magtatrabaho ako ng husto para bayaran ang lahat ng aking utang sa iyo, ampersand quote. Pinatayo ko siya, at sa pagkakataong ito, niyakap ko siya ng mahigpit. Ampersand quote, anak, hindi ko kailangan ng iyong pera. Ang kailangan ko ay ang iyong pagbabagong loob. Ang pinakamagandang paraan upang bayaran mo ako ay ang gamitin mo ang bawat sentimo na kikitain mo para sa iyong sarili, para makapagsimula ka ng isang marangal at malayang buhay. Iyan ang pinakamalaking utang na maaari mong bayaran sa akin, ampersand quote. Lumipas ang 2 buwan. Nakaupo ako sa rocking chair sa gitna ng aking hardin sa Arlegui Street. Ang mga pader ng bahay ay muling pininturahan ng isang sariwang kulay kahel. Ang lumang fountain ay umaagos na muli, ang tunog ng tubig ay nakapagpapayapa. Ang mga bugambilya, na dating tuyo at nalalanta, ay muling namulaklak, ang kanilang mga kulay ay nagbibigay buhay sa paligid. Sa loob ng bahay, ang mga lumang kasangkapan ay inilabas muli. Wala na ang malaking B ni Dante, wala na ang kanyang itim na sofa. Ang mga lumang mesa, ang mga upuan, ang aking mga libro, lahat ay ibinalik sa kanilang tamang lugar. Ito ang aking tahanan. Ang aking santuwaryo. Nasa tabi ko si Carlo, naghahanda ng kape de ola, ang aming paboritong kape. Ang amoy ng sariwang kape ay bumalot sa hangin. Ampersand quote, masarap ang kape ngayon, anak, ampersand quote, sabi ko, mumiti. Ampersand quote, syempre naman, papa, ampersand quote, ganti niya, mumiti rin. Ampersand quote, ikaw ang nagturo sa akin ng tamang paggawa, ampersand quote. Malapit na siyang bumalik sa Cebu City. Tapos na ang kanyang misyon. At sa paglisan niya, inisip ko ang mga aral na natutunan ko. Para sa mga magulang, tulad ko, ampersand quote, mahalaga ang pag-ibig, ngunit may hangganan ang pagpapakasakit. Hindi dapat gamitin ang pag-ibig bilang dahilan para kontrolin, o para hayaan ang sarili na maabuso, ampersand quote, ang aking bulag na pagmamahal at pagpapakasakit ay naging dahilan ng aking pagdurusa. Ngunit sa huli, natutunan ko na ang tunay na pundasyon ng pamilya ay ang pag-unawa, paggalang, at pagtatanggol sa sarili. Para sa mga anak, tulad ni Carlo, ampersand quote, ang pagpapakumbaba at pasasalamat ang pundasyon ng tunay na pagmamahal. Walang sinuman ang may karapatang ituring na karaniwan lang ang pagmamahal ng magulang, ampersand quote, si Carlo ay isang pagpapala,
isang paalala na ang tunay na yaman ay nasa mga anak na may pusong nagmamahal at may pananagutan. Tumingin ako sa kanya. Ampersand quote, hindi ako isang mandirigma, anak, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, ako lang ay isang matandang gusto. Ampersand quote, cheers, anak, ampersand quote, sagot ko, ngumiti, ang aking puso ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamadilim na bahagi ay nakaraan na. Ang simula ng isang bagong kabanata ay narito na, ang kwento ni Mang Ben ay nagtatapos dito. Ano ang masasabi ninyo sa mga desisyon ni Mang Ben? Mayroon ba kayong gagawin na naiiba kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon o nakapagpukaw ng inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin nyo ay mararamdaman din ang mensahe nito. At mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama para hindi ninyo mapalampas ang susunod nating mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makapagsasabi, sa susunod baka kayo na ang bida. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.